Magandang hapon po sa lahat. Ipagpatuloy po natin kanina ang ating pinag-usapan po tungkol sa Psalms 34:11. No? Pag ating i-shorten ay sabi na ating psalmista, I will teach you the fear of the Lord. Subalit sa Tagalog naman, sa Magandang Balita Biblia Tagalog, ito naman po ang sabi, tuturuan ko kayo, hali kayo mga kaibigan, at tuturuan ko kayo na siya ay dapat sundin at dapat na igalang. So ibig sabihin ay sa English, fear the Lord, to fear the Lord. Subalit sa Pilipino naman ay nasabi doon kanina na siya ay dapat sundin at dapat po na igalang. So yun po mga kaibigan. Subalit maganda naman dahil pag dalawang version ang ating ginamit, para may additional learning po tayo. Dahil instead na si Yahweh ay dapat sundin, igalang, dapat mayroon din tayong fear of the Lord. May takot tayo sa ating Panginoon. Dahil ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. So kaya maganda po siyang kaibigan. So sunod, galang, takot. So balikan po natin ang sa Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. So dito mga kaibigan, pagbalikan natin ang Ephesians 6:1-3. Nakalagay doon naman po doon sa Ephesians 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong ama at ina. Ito ay ang utos na mayroong pangako na kung gagawin po yan ay magkaroon kayo ng mahaba at masaganang buhay. So maganda siya. So dito sa pagsunod at paggalang, mayroong pagpapala. Pag tayo ay sumunod, may pagpapala. Pag tayo ay magalang, may pagpapala. So ibig sabihin mga kaibigan, advantage po pag tayo ay masunurin at tayo po ay magalang. So malaking tulong po. Malaking tulong po na tayo ay masunurin at tayo po ay magalang. So napakaganda pa nga kaibigan. Tapos mayroon pa tayong takot kay Lord kasi God is watching us from a distance. So ibig sabihin mga kaibigan na saan man tayo naruroon, ano man ang ginagawa natin, pag nalaman natin yan, alam natin na the Lord is watching us. So ibig sabihin na hindi na tayo titingin po pag doon yung ating amo. Wala na po yan. Kasi kuwan po tayo alam natin na kasi may boss nga tayo dito sa lupa. Pero ang pinaka-boss natin ay ang Diyos na nasa langit, na nakatingin sa ating lahat. Ibig sabihin na inoobserbahan po tayo. God is watching us from a distance. No? So, ibig sabihin po ay maganda dahil ginagabayan po tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nakatingin po siya sa atin. So, yan ang advantage na kaibigan pag tayo ay pag alam natin.